Sa misteryosong kaharian, mayroong isang alamat tungkol sa dalawang magkasalungat ng kapangyarihan. Nagtataglay ng napakalaking lakas at hindi maisip na panganib. Madalas nagbubulungan ng mga tao ng kwento ukol sa kaharian ng buhok na diwata, kung saan ang buhok ay simbolo ng kapangyarihan at mahiwagang mahika. Sa araw na yun, sa panahon ng pagpili ng maharlikang gwardya, naroroon ang lahat ng maharlikang pamilya at kasama nila ay si Prinsesa Arina na pinili ng tadhana para maging susunod na pinuno ng kaharian. Namumukod tangi siya sa kanyang mahaba, ginto at makinis na buhok. May kakayahang magdugtong ng mga mahiwagang hibla ng buhok upang magpagaling ng mga sugat. At lumikha ng munting nilalang mula sa kanyang nakamamanghang mga hibla. Hindi lang siya talentado, ngunit kilala rin siya sa kanyang mabait at magiliw na puso. Habang nagpapatuloy ang masiglang pagdiriwang, naglibot si Arina sa malalim na kagubatan. Isang lugar na bihirang mapuntahan ng sinuman. Biglang may malakas na ingay sa likod niya, kaya napalingon siya sa takot. Isang higanteng oso na may makamal na balahibo at kumikinang ng mga mata ang sumugod sa kanya. Napasigaw si Arina sa takot, dahilan para mas mapabilis ang pagsulong ng oso. Ang mga pulang mata nito ay kumikinang sa galit, na para bang handa siyang lamunin. Sinubukan ng prinsesa na tumakas, ngunit ang bawat landas ay naharang at nakulong siya sa isang mabatong bangin. Itinaas ng oso ang napakalaking paa nito para hampasin si Arina. Ngunit nang pababa na, isang matalim na palaso ang lumipad na ikinagalit ng oso. Ibinaling ng halimaw ang atensyon sa halaman kung saan nanggaling ang palaso. Lumitaw mula sa mga anino si Prinsesa Cara. Ang kanyang kulot at kahil na buhok na lumilipad sa hangin. Ang kanyang titig ay matatag at determinado. Kasing bilis ng kidlat, sumugod si Cara sa oso. Ang kanyang mga tira at palaso ay pumipilit sa hayop na mag-alinlangan sa pag-iingat. Sa malalakas na tira ni Cara, napilitan ng oso na umatras unti-unti. Nilapitan niya ang halimaw at tinira ito ng malakas. Sa sandaling iyon, ang oso ay sumuray-suray sa takot. Nagpakawala siya ng nakakabinging ungol at tumakas ng malalim sa kagubatan. Prinsesa, nasaktan ka ba? Namangha si Arina sa mahimalang kapangyarihan ng buhok ni Cara. Natumalo sa kaaway at nagligtas sa kanya mula sa panganib. Salamat sa pagligtas sa akin. Ang iyong buhok ay talagang pampira. Wala pa akong nakitang gaya nito. Mag-isa akong nakatira sa malalim na kagubatan, malayo sa palasyo ng hari. Ang aking buhok na may kakaibang katangian, ginawa nitong imposible sa akin na bumagay sa inyong kaharian. Yun ang dahilan kung bakit pinili kong mamuhay ng nakahiwalay, kung saan walang dapat makakita sa aking kaibahan. Nang marinig ang kwento ni Cara, ang puso ni Arina ay napuno ng pakikiramay, ngunit may labis sa paghanga sa katapangan ni Cara. Inanyayahan niya si Cara na bumalik sa palasyo at maging kanyang maharlikang bantay. Ngunit si Cara, napasa ng pag-aalinlangan sa kanyang buhok, ay tumanggi. Patawad, prinsesa. Hindi ako makakasama sa'yo. Sa kanilang paghihiwalay ng landas, muling hinarap ni Arina ang panganib. Cara, iligtas mo ko! Iligtas mo ko! Iniwang walang pagpipilian si Cara kundi mamagitan muli. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Cara na manatili sa tabi ni Arina magpakailanman. Ang buhay sa palasyo ay hindi madali para kay Cara. Kahit na binigyan siya ng titulong maharlikang bantay, pinili niyang kontrolin ang kakaibang kapangyarihan ng kanyang kulot na buhok sa loob ng maharlikang kapaligiran. Nadahilan ng maraming sakuna. Isang kahindik-hindik na tagalabas! Tingnan mo siya, kakaiba! Nakakadiri! Madalas makatanggap ng mapanghusgang tingin si Cara at pangiinsulto. Binansagan siyang hindi karapat-dapat na mapabilang sa palasyo dahil sa kanyang kakaibang itsura. Bagamat kinilala nila ang talento at katapatan ni Cara, hindi maitago ng hari at reyna ang kanilang hindi pagsang-ayon sa kanyang itsura. At tubili nilang tinanggap si Cara bilang maharlikang bantay, ngunit nananatiling hindi nasisiyahan. Mahal kong anak, hindi ka dapat makihalubilo sa kakaibang babaeng yun. Siya isang pangit na tagalabas. Siguradong ipagkakanulo niya tayo sa huli. Sa kabila ng kanilang mga babala, si Arina ay tumayo sa tabi ni Cara at ang ugnayan sa pagitan nila ay lalo pang lumakas sa paglipas ng panahon.
Matyagang tinuruan ni Arina si Kara ng kagandahang asal ng Maharlika. Bilang kapalit, nagturo si Kara ng kasanayan sa pagtatanggol sa sarili na natutunan niya sa taong namuhay siyang mag-isa sa kagubatan. Naging mas malapit ang kanilang pagkakaibigan na nagdulot ng inggit sa iba. Ngunit isang araw, isang madilim na kaganapan ang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Sa pagdiriwang na ika-18 kaarawan ni Arina, si Prinsipe Zephyr, isang matipuno at gwapong binata, ay nagpakita ng enggrande. Hindi napigilan ng mga mamamayan ng kaharian ang paghanga nila sa kanyang kagwapuhan at kakisigan, at si Prinsesa Arina ay walang kaibahan. Hinangad ni Arina na mapabilib si Zephyr sa kanyang mga talento. Pinagmamalaki pa niyang ipinakita ang kanyang maharlikang kayamanan. Isang mahiwagang suklay na kayang ibigay o putulin ang kapangyarihan ng alinmang buhok sa kaharian. Oo, Arina, talagang perpekto ka. Tila nabihag mo ang puso ko. Ngunit ang atensyon ni Zephyr ay hindi lang kay Arina. Nagpakita rin siya ng interes kay Kara. Ang iyong buhok, ang iyong mahiwagang kakayahan sa pakikipaglaban. Kapansin-pansin ng mga ito. Parang tinamaan ng palaso ni Cupido ang puso ko dahil sa'yo. Sa unang pagkakataon sa palasyo, bukod kay Arina, may nakakilala sa kagandahan at talento ni Kara. Nakakadurog ng puso, napansin ni Arina ang nahihiyang reaksyon ni Kara sa atensyon ni Zephyr. Nagsimulang mabuo ang hindi nakikitang bitak sa kanilang pagkakaibigan. Ang mga pag-uusap na Arina at Kara ay unti-unting lumamig at si Arina ay naging mas malayo. Arina, may sasabihin ako. Mamaya na, Kara. Abala ako ngayon. Ay, naintindihan ko po, kamahalan. Nawala at nalito si Kara habang patuloy ang paglayo ng prinsesa sa kanya. Samantala, paminsan-minsan ay nagtatanim si Zephyr ng pagdududa ukol kay Kara sa isip ni Arina. Arina, pinapapili pa ako ni Kara ng damit na kasama niya ngayon. Alam kong hindi mo ito magugustuhan, ngunit kung tumanggi ako, baka mapasama ako at sabihing makitid ang isip ko. Aalis na naman kayo? Pinagtatawanan mo ba ako ano? Ano ka ba? Sa'yo lang ang puso ko. Ito, kinuha ko to para sa'yo, Arina. Dahang-dahang nagpa siya si Arina na layuan si Kara. Hindi na siya ang mabait na prinsesa gaya dati. Ngunit nagsimulang magkimkim ng mas madilim na intensyon. Tahimik na nagplano si Arina ng bitag para kay Kara, isang bitag na makakasira sa kanilang pagkakaibigan magpakailanman. Makinig kayong lahat! Ang maharlikang kayamanan ay nawawala! Hanapin agad ang bawat silid sa palasyo at walang sino man ang hindi paghihinalaan! Nang matagpuan ang mahiwagang suklay sa silid ni Kara, kasama ang mga hibla ng buhok ni Arina, ang ebidensya ay tila tumpak. Hindi, Arina. Kahit walang naniniwala sa akin, nasa tabi kita palagi, di ba? Mga bantay! Paalisin mo agad ang taksil na to! Sanhi ito upang makita si Kara bilang taksil sa mata ng korte. Lahat ng tao sa palasyo ay tumingin kay Kara nang may paghamak. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kastilyo. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Kara na umalis sa palasyo at bumalik sa kagubatan. Pagkaalis ni Kara, nanlamig si Zephyr kay Arina. Nalilito sa biglaang pagbabago ng ugali ni Zephyr, nagpa siya si Arina na sundan siya. Sa kanyang pagkabigla, isang madilim na katotohanan ang nahayag. Si Zephyr ay dumating sa kaharian na ang tanging layunin na ibagsak ang kanyang pamilya at agawin ng trono. Kailangan ko maghanap ng paraan para nakawin ang mahiwagang kapangyarihan ng buhok ni Arina at ilipat to sa akin. Saka lang ako makakabuo ng sarili kong mahiwagang hukbo. Nang matuklasan ang plano ni Zephyr, nagpa siya si Arina na pigilan siya. Naku, hindi, Kara. Nagkamali ako sa'yo. Ang mahiwagang hukbo, kailangan ko ng tulong niyo para iligtas ang kaharian. Kara, kailangan ka namin!
Ang mga mahiwagang nilalang na ipinadala ni Arina ay natagpuan si Kara. Tulong! Tulong! Kara, tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Nang marinig ang pamilyar na salitang yun, naalala ni Kara ang unang pagkakataon na nakilala niya si Prinsesa Arina, na minsan ay humingi ng tulong sa kanya sa parehong paraan. Napangiti ng kaunti si Kara sa alaala ng kanyang mahal na kaibigan. Puno ng pag-aalala, nagmamadali siyang bumalik sa palasyo kasama ang mahiwagang nilalang. Bago pa makabalik si Kara, inilipat na ni Zephyr ang mahiwagang suklay. At ikinulong si Arina at ang kanyang pamilya sa piitan. Biglang umalingaw-ngaw ang magulong ingay mula sa pinto ng palasyo, kaya pinilit ni Zephyr na harapin ang kaguluhan. Kung gayon, ikaw pala, Kara. Bakit hindi ka nalang sumuko? Total, tinalikuran ka na ng munting prinsesang yun. Bakit mo itataya ang buhay mo para sa taong tulad nito? Kara, patawad. Kasalanan ko ang lahat. Sa bulag na pagtitiwala sa pag-ibig at pagtataksil sa ating pagkakaibigan. Kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Magkaibigan tayo pagkatapos ng lahat. Mabangis na nakipaglaban si Kara gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, matapang na pinabagsak ang mga sundalo ni Zephyr. Ngunit unti-unting humina ang kanyang lakas, habang pilit na inaabot ang piitan kung nasa nakakulong si Arina. Zephyr, sumuko ka na! Hindi kita hahayaang... Si Zephyr malamig at walang emosyon at sinuklay ang mahiwagang suklay sa kanyang buhok. Tinanggal ang mga huling lakas mula sa magiting na mandirigma. Napasigaw si Kara sa sobrang sakit. Sa tuwing hahawakan ng suklay ang kanyang buhok, dumaranas siya ng matinding sakit. At unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngayon, sugatan at walang lakas, hindi na nagawang lumaban ni Kara. Ang tanging paraan na natitira ay nakasalalay kay Arina. Ipinakita ni Arina ang lakas ng pamumuno ng isang magiging pinunong kaharian. Buong tapang tumayo siya at pinangungunahan ng hukbo sa labanan. Zephyr, pagbabayaran mong lahat ng inyong ginawa. Mga mandirigma, magtipon! Upang protektahan ang kaharian, pinili ni Arina na isakripisyo ang kalahati ng kanyang mahiwagang buhok. Kara, patawad. Ang hangal kong pag-ibig ay nagdulot ng kapahamakan sa kaharian at sa'yo. Salamat sa napapanahong interbensyon ni Arina, nabawi ni Kara ang kanyang buong kapangyarihan, na binawi ang kanyang lugar bilang pinakamalakas na mandirigma. Ngunit noong panahong iyon, ang lakas ni Kara ay ganap na naubos. Matapos maubos ang kanyang mahika para iligtas si Kara at protektahan ang kaharian, ang dating masiglang buhok niya ay naging walang buhay. Kahit na natupad ni Arina ang kanyang misyon na protektahan ang kaharian, hindi niya napanatili ang kanyang mahiwagang buhok at ang kapangyarihan niya ay nawala magpakailanman. Sa kawalan ng pag-asa, niyakap ng mahigpit ni Kara si Arina para damayan ito. Nang magdikit ang kanilang buhok, isang himala at malakas na koneksyon ang nag-apoy na nagpakawala ng isang nakatagong lakas. Ang maapoy na kulang-kulot ni Kara ay nagdala ng misteryosong enerhiya na nagpanumbalik sa ginintoang buhok ni Arina. Ang ginintoang buhok ni Arina ay marahang bumalik. Bagamat hindi na purong ginto, ito ay kaakibat ng mga hibla na nagniningas na kulay kahel ni Kara na sumisimbolo sa pagsasanib ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang buhok ay naging lubid ng buhay na bumuo ng hindi pangkaraniwang puwersa. Marahil ang kanilang pagkakaibigan ay ang sukdulang kapangyarihan na nagligtas sa kanila at ang buhok nila ngayon ay tumatayong testamento sa kanilang hindi masisirang relasyon. Pagkatapos ng pagsubok, nagmuni-muni si Arina sa mga aral ng ambisyon at panlilinlang. Napagtanto na ang kasakiman ay maaaring magpalabo ng pagkakaibigan at tunay na relasyon. Natutunan niya na ang katapatan ay tanging matibay na pundasyon para sa matatag na koneksyon. Si Zephyr ang manloloko ay naghangad na agawin ang kaharian ng buhok ng diwata. Sa kalaunan ay ipinatapon at idinala sa mataas na hukuman para hatulan. Ang kaharian ay bumalik sa kapayapaan sa ilalim ng paghahari ni Arina, kasama ang matapat na maharlikang bantay na si Kara na nakatayo ng buong pagmamalaki sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto.
Tumambad ang isang nagniningas na stadium sa harap ni na Adela at Sharon. Walang katapusang sigawan ng mga manonood ang narinig. Na nag-udyok sa isang leon na may makinang na pulang mga mata habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanila. Gaya ng makikita mo ngayon, maliban na lang kung talunin ng dalawang dalaga ang haring leon, lahat tayo makikita siyang magsaya sa granding piging. Ngunit nang malapit ng marating ng gutom na leon si Adela, may nangyaring hindi inaasahan. Tumigil ka! Yumuko ka! Tila na hipnotismo, sinunod ng leon ang utos ni Adela. Isang buwan bago nito, sina Sharon, Iris at Adela ay tatlong magkakapatid mula sa modernong Amerikanong pamilya. Sa paglalakbay sa ibang bansa, nawala sila sa isang sinaunang kagubatan at hindi mahanap ang kanilang daan palabas, kahit nang magtakip silim na. Nang tila wala ng pag-asa, nasulyapan ni Adela ang kakaibang berdeng kwago na dumaan at agad na hinila ang kanyang mga kapatid upang habulin to. Lumipad ang kwago sa isang misteryosong pinto na lumabas sa gitna ng hangin bago nawala. Ang sitwasyon ay kakaiba, ngunit sina Sharon at Iris na parehong mahilig maglakbay ay hindi pinansin ng mga babala ni Adela at sabik na itinulak ang pinto para buksan. Ang pinto ay nagdala sa kanila sa isang nakakatakot na kagubatan gaya ng pinanggalingan nila, mas mapanglaw at nakakatakot. Ang tunog! Anong lugar na to? Nang lumitaw ang matalas at mapanlinlang na mata sa kadiliman, ang magkapatid ay swerteng nailigtas sa isang grupo ng tao na nakadamit ng maharlika mula sa nakaraang siglo. Sino ka? Ako si Prinsipe Alexander ng Kaharian ng mga Hayop. Hindi ka mukhang taga dito. Naku po! Gumagawa ka ba ng pelikula? Ang gwapo mo! Gumagawa ng pelikula? Ano yun? Hindi ko pa yun narinig. Sa tingin ko, naglakbay tayo sa oras. Dinala ni Alexander ang tatlong dalaga sa kanyang kastilyo at inatasan silang magtrabaho. Ano? Sa itsura namin, paano mo kami gagawin mga tagapag-alaga ng hayop? Huwag kang magtrabaho kung ayaw mo. Kapag ganon, gagala ka sa labas ng kastilyo at magiging biktima ng mga hayop. Walang pagpipilian, masigasig na ginampanan ng magkakapatid ang kanilang tungkulin. Batid sa bawat buwan, ang lahat ng tagapaglingkod ay sasailalim sa pagsusuri. Ang mga dumaan lang dito ang pwedeng manatili sa kastilyo. Kailangan natin gawin ang lahat para manguna sa pagsusuri. Para makahingi tayo kay Prinsipe Alexander ng impormasyon ukol sa pintuan pabalik sa ating mundo. Manguna, ginawa lang niyan lahat ng katawa-tawang batas na to para kontrolin tayo. Kung hindi lang siya gwapo, hindi ako mananatili sa baliw na lugar na to. Hindi nagtagal na tuklasan ni na Sharon at Iris na meron silang pambihirang kakayahan sa mundong to. Panoorin mo to! Isang beses ko lang papakita sa'yo. Tila mula sa ibang mundo ang magandang boses ni Sharon. Nang kumanta siya, naramdaman ng mga nasa malapit na nawala ang kanilang pagod at nagsimulang maghilom ang kanilang sugat. Wow, nakakabilib! Ngunit tignan mo kung anong magagawa ko. Kung gayon, lahat tayo ay may espesyal na talento, maliban kay Adela. Pero ayos lang, ibabahagi namin ang pagpapala namin sa'yo. Nasaan man tayo, hindi ako papantay sa aking mga kapatid. Pero ayos lang, magsusumikap lang ako. Isang gabi, pagkatapos gabihin sa trabaho, ang magkakapatid ay nagmamadaling bumalik sa silid nila, gaya ng bilin ni Alexander. Narinig niyo mang tunog na yun? Ay, Kung ano man yan, huwag mo nang pansinin. Sinabi sa atin ni Alexander na ang tungkulin natin ay sa araw lang. Pabayaan mo na, Adela. Nag-iisip ka na naman ng labis. Ngunit lalong lumakas ang nakakaawang sigaw ng kwago at hindi na sila kayang balewalain ni Adela. Tinignan niya para makasiguradong walang makakita at tahimik niyang binuksan ang pinto. Sa loob, natagpuan niyang parehong berdeng kwago na nagdala sa kanila sa kakaibang kahariang ito. Maghintay ka dito. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Sa sandaling iyon, ang pinto sa likod niya ay ayaw bumukas. Mahinang humuni ang kwago. Nang walang pagpipilian, gumawa si Adela ng matapang na desisyon. Hinayaan niya ang ibon na uminom ng patak ng kanyang dugo.
Ang kanyang mapanganib at tila pabayang desisyon ay nagligtas sa buhay ng kwago. Salamat, Binibini. Matagal na akong nasa kastilyong to. At ikaw lang ang nagligtas sa akin. Pwede ka magsalita? Ikaw ba ang kwago na nagdala sa amin dito? Paano ko babalik sa aking mundo? Hindi naman sa nakakapagsalita ako. Ito ang buklod na nalikha ng iyong dugo na nagpahintulot sa iyong maunawaan ako. Wala akong masyadong maalala pero gagawin kong lahat para suklian ka. Isa ka sa mga tagapag-alaga ng hayop ni Prinsipe Alexander, tama? Gabi-gabi, lihim na tinuturuan ni Lingo si Adela ng wika ng hayop para mas maalagaan niya ang mga ito. Binalaan niya din ito na huwag ibunyag ang sekreto sa sinuman. Sa tulong ni Lingo, naging mahusay si Adela, nalampasan ng kanyang mga kapatid at naging pinakamahusay na tagapag-alaga ng hayop sa kastilyo. Narito ang isang susi para sa iyo, Adela. Bubuksan ito ang kaukulang pinto ng kuneho. Merong 79 na hayop sa kastilyong to at 79 na pinto. Baka isa sa kanila maghahatid sa iyo sa hinahanap mo. Naging totoo ang payo ng kuneho. Habang pinalalim ni Adela ang pag-unawa niya sa hayop at kanilang wika, bawat gabi ay nilakbay niya ang bagong mundo na nakatago sa likod ng isa sa 79 na mahiwagang pinto sa kastilyo. Nalaman ng mahalagang impormasyong ito'y nagpasigla sa determinasyon ni Adela. Walang pagod niyang inalagaan ng mga hayop dahil sa pag-asang matutulungan silang mahanap ang pintuang pabalik sa mundo nila. Ang dalawang kapatid ni Adela gayunpaman ay naiiba. Habang tumatagal sila sa kastilyo, tila humihina ang kanilang pagnanais na bumalik sa kanilang tunay na mundo. Ang kanilang bagong layunin ay ang manalo sa prinsipe at bumangon upang maging mga pinuno ng kaharian ng mga hayop. Isang gabi, nabigo si Iris na bumalik sa kanyang silid. Huwag mo na siyang hintayin. Baka nagtagumpay na siya sa pag-akit sa prinsipe at naghahanda na siyang mabuhay sa kanyang pangarap. May nararamdaman akong mali sa kanya. Kung ganun, maaaring nasa panganib si Iris. Pakiusap, Sharon. Kailangan natin siyang mahanap. Sa harap ng taimtim na pagsusumamo at banayad na pagbabanta ng kapatid at tubiling pumayag si Sharon na sumama kay Adela sa paghahanap kay Iris. Ito'y nagdala sa kanila sa nagdiningas na stadium mula kanina. Sa kaalamang nakuha sa pag-aaral sa gabi nila ni Lingo, nagawa ni Adela na mapaamo ang mabangis na leon. Tignan mo, Sharon. Nasasaktan ng leon. Kaya naman napaka-agresibo nito. Sakit? Wala naman ako nakikitang sugat. Kung gayon, marahil ang pinsala ay hindi nakikita ng lahat. Sharon, sundin ang aking mga tagubilin. Sa pagsunod sa patnubay ni Adela, ginamit ni Sharon ang kanyang boses upang pagalingin ang mga nakatagong sugat ng leon. Sa kanilang pagabigla, ang leon ay nagbago sa harap nila. Inihayag ang sarili na si Iris. Iris, anong nangyari sa'yo? Yun pala si Alexander ay hindi marangal na prinsipe gaya ng itsura niya, kundi isang maitim na mangkukulam. Tinipon niya ang mga dalaga na may pambihirang kapangyarihan mula sa iba't ibang mundo. Kapag nagpakita ang kanilang kakayahan, sinasamantala at inuubos niya ang mga ito hanggang sa sila ay maging hayop at mawala ang kanilang alaala. Nang matuklasan ng magkakapatid ang katotohanan, natuntun sila ni Alexander sa silid sa likod ng pinto. Bueno, aking mga suwail ang munting katulong. Napakatalinong grupo. Pero hindi mahalaga. Tignan ang mga kayamanang nakuha ko. Isa na may kapangyarihang magpagaling at isa ay nakakaunawa sa wika ng hayop. Sumama ka sa akin, Adela. Maging reyna ng haryang ito sa tabi ko. Mangarap ka! Mas gugustuhin ko pang mamatay! Sa tingin mo ba kailangan ko talaga ng tulong mo? Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Alexander si Adela. Sinusubukang ubusin ang kanyang lakas. Sa kabila ng desperadong pagtatangka ni na Sharon at Iris na makialam, wala silang laban sa mangkukulam. Isang mahinang kinang mula sa ginintuang susi na pinalamutian ng pamilyar na berdeng hiyas ng kwago sa leeg ni Alexander ang kumuha ng atensyon ni Adela. Nakaisip siya ng ideya. Sinasamantala ang kanyang kabaliwan sa kanyang ambisyon, si Adela ay nagkunwaring nahirapang lumaban. Habang nagpupumiglas siya, ang kanyang kamay ay dumampi sa susi ni Alexander. Mabilis na kinuha yun at binigay sa munting dagang inalagaan niya kaninang umaga. Habang tumatagal, nadismaya si Alexander. May mali. Bakit hindi ko masipsip ang iyong dakilang enerhiya?
Simple lang. Wala akong likas na kapangyarihang mag-utos sa mga hayop. Naintindihan ko lang sila dahil nagsikap akong matuto. Hindi yan isang regalo. Ito'y pagsisikap. Tapang mong lukuhin ako. Hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Bago pa siya makakilos, ang mga hayop na pinamumunuan ni Lingo ay sumugod na humadlang sa kanyang plano. Sa panahon ng kaguluhan, lumitaw ang isang pinto na may pangalan ni Alexander. Adela, buksan mo ang pinto! Itulak mo siya sa loob! Bilis! Hindi nag-atubili si Adela ay sakto namang binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na si Alexander, si Lingo ang sinipsip sa liwanag ng pinto. Dinala ng pinto si Adela sa isang kakaibang lugar. Ito ang kastilyong tinitirhan niya noon. Ito? Dito ako nakatira. Kakaiba. Linggo! Nasaan ka? Sa paniniwalang itinapon lang siya pabalik, tumakbo si Adela sa kastilyo. Bumalik sa silid ni Alexander. Hindi nagdagal ay napagtanto niyang wala siya sa kasalukuyan, ngunit nasa isang alaala. Sa pangitain, nakita ni Adela ang hari na paulit-ulit na hinahamak at minamaliit si Alexander. Mga aklat! Ang ginagawa mo lang ay magbasa ng mga libro. Hindi ka magkakaroon ng anumang natural na kapangyarihan. Isa kang kahihiyan. Desperado, nakipagsapalaran si Alexander sa kagubatan at hinanap ang pinagbabawal ng itim na mahika ng isang mangkukulam. Sa kalaunan, nakuha ni Alexander ang kapangyarihang ninanais ng kanyang ama. Ngunit ito'y nawala ng kontrol. At ginawang mabangis ng mga hayop ang lahat sa paligid niya. Dahil sa takot at desperadong pigilan ng kaguluhan, si Alexander mismo ay naging biktima ng sumpa. Naging berdeng kwago na nakikita ngayon. Inihayag ng mangkukulam ang kanyang tunay na kulay. Kinuha ang katawan at pagkakakilanlan ni Alexander para sakupin ang kaharian. Salamat, hangal na prinsipe. Gagamitin ko ang katawan na to para magkaroon ng higit na kapangyarihan at immortalidad. Natapos ang alaala ng bumagsak ang marupok at talo ng anyo ni Lingo. Huwag kang sumuko, Linggo. May pag-asa pa. Binigo ko ang lahat. Iwan mo na lang ako. Nakikita mo ako? Linggo. Si Linggo ka man o Alexander, hindi ka talunan. Kahit na wala kang natural na kapangyarihan, ang iyong kabaitan at tiyaga ay ginagawa kang karapat-dapat na magmana ng trono. Ang sinabi ni Adela ay nagpagaling sa nasisirang diwa ni Alexander na nagwasak sa mundo ng alaala at nagbalik sa kanilang dalawa sa realidad. Itim naman kukulam! Ibalik mo ang sa akin! Sa bagong natuklasang desisyon, natalo ni Alexander ang madilim na mangkukulam. Pinalaya ang kaharian at naibalik ang alaala ng lahat ng tao at kanilang anyo. Meron pang ilang piraso ng itim na mahika sa akin. Bilisan mo, Adela! Gagamitin ko to para ibalik ka sa mundo mo! Habang naghahanda si Adela at kanyang mga kapatid na lisanin ng mahiwagang kaharian, hinalikan ni Alexander ang kanyang noo bilang paalam. Salamat sa pagpapagaling sa puso ko. Tayo'y magkikita muli balang araw. Nang imulat ni Adela ang kanyang mga mata, ligtas na silang nakabalik ng kanyang mga kapatid mula sa mahiwagang kagubatan. Parang panaginip ang lahat. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos at ang magkakapatid ay kailangan pa rin mabilis na mabawi ang kanilang espiritu. Nakakainis at hindi ko maintindihan. Gusto ba ng tulong ng mga dalaga? Kumusta? Ako si Lingo. Natutuwa akong makilala ka.